Sa mga gusto pong magluto ng kalamay keso na ito po yung mga gagamitin po ninyo. Ganito po ang gagawin ninyo sa malagkit. Hugasan nyo lang po ng 3 beses at pagkatapos po ay ipagiling po ninyo. Lagyan nyo din po yan ng kaunting tubig. At dapat nga ay po ay nakahanda na din yung mga gagamitin po ninyo. Meron po tayo dyan na gatas, 2 condensed, 2 margarine, meron din po tayong peanut butter, meron din tayong vanilla, meron din tayong 3 kilong brown sugar. Isama na din po natin dyan guys, yung sangkaka o yung matamis na bao. Ay yung malagkit nga po pala natin ay 2 kilo at kalahati at 3 kilo naman yung brown sugar. Kailangan nyo din dyan ng gata ng nyug. Ang nilagay naming gata ng nyug dyan ay 12 cups ng gata. Ay kung gagawa kayo ng kalamay Quezon ay siguraduhin ninyo na kumpleto na yung inyong mga sangkap. Hugasan nyo lang ng 3 beses yung inyong malagkit at ipagiling nyo na. Dito sa amin may sariling gilingan yung tatay ko kaya naman libre na yung giling sa amin. Kaya ito guys, ginigiling na ng tatay ko yung kalamayin. Ay pagkatapos magiling yung malagkit ninyo, ang gagawin nyo muna ay tatanggalin nyo yung katas, ilagay nyo sa isang tela na malinis at para mawala yung katas. Ay sa isang kawa ay pagsamahin nyo na yung mga sangkap. Ilagay nyo na yung mga sangkap na sinabi ko sa inyo katulad ng gatas, margarine, asukal, sangkaka, vanilla at peanut butter. Ay ang gagawin nyo dyan ay hahaluin nyo at nang hindi naman matuok. Kasi pag hindi nyo yan hahaluin ay yung margarine at saka yung asukal nyan ay magdidikit-dikit at baka yan ay matuok sa sobrang lakas ng apoy. Pati yung sangkaka na ginilagay ninyo kailangan baga yan ay matunaw. Ay ari nga at inahalo na nung aking asawa yung pinaglahok-lahok na sangkap. At saka dapat yan, kapag kayo ay maghahalo, ang gagawin ninyong panghalo dyan ay yung patpat o yung sanga ng niyog kasi yan ay matibay. Maya-maya lang kapag medyo tunaw na yung sangkaka o yung matamis na bao, ihuhulog na ninyo yung malagkit. Ang gagawin ninyo dun sa malagkit na giniling, bibilog-bilogin ninyo para hindi naman siya magbuo-buo. O ay ganyan lang man din yung ginagawa ng aking asawa ay hinahalo ng maigi at para matunaw yung sangkaka. At kapag medyo malapot na yan ay ang gagawin na natin dyan ay ahulog na yung malagkit. Ay katulong pala din yung tiyo ko kasi siya yung expert dito sa amin sa paggawaan ng kalamay. Ay napakasarap nga nitong kalamay na ito kapag mainit-init pa, kaya lamang ay pag mainit pa at naparami ang kain mo din ay masakit naman ang tiyan mo, makulo ang tiyan mo din sa sobrang init ng inyong kinain. Kaya dapat pagkakain ka ng kalamay ay yung malamig na para hindi ka sumakit ang tiyan. Kapag ganyan na yung ating luto ay pwedeng-pwede na yan, kumukulo na, mamaya ihuhulog na ni Tiyo yung kalamayin o yung malagkit. Ay ang pagluto ba yan namang kalamay ay medyo matrabaho din. Ay kailangan talaga ay at saka gastos, kailangan talaga ay may budget ka. Ay gawa ng yung mga sangkap, yung malagkit at saka yung asukal ay magkano na ngayon. Pati yung mga condensed margarine ay kailangan talaga ay kumpleto ka kapag ikaw ay gagawa ng kalamay. Kasi naman aring kalamay na ari talagang napakasarap din sa Quezon, hindi tinipid ang lahok. O ayan na nga at hinihiwa-hiwalay na ni Tiyo yung malagkit. Ginagawa niya, binibilog-bilog niya yung giniling na malagkit. Sabi ko nga sa inyo kanina ay dapat ay nawala na yung katas. Kailangan yan ay kakatasin ninyo. Ilagay nyo sa isang tela para mawala yung katas. Ayan, ito at okay na. Ilalaglag na o ihuhulog na ni Tiyo yung mga binilot-bilot niyang malagkit. Bago ninyo ihulog yung inyong giniling na malagkit, ay siguraduhin ninyo na ganyan na ang itsura ng ating mga ingredients. At paalala din nga pala, wag po ninyong susunod-sunurin, wag ninyong bibiglain ang paghulog ng malagkit. Utay-utay lamang ang paghulog ng malagkit. Ayan na nga at ito na yung finished product. Hindi na natin natapos i-video dahil sa sobrang init na nung usok. Kaya naman ito na yung finished product ng ating kalamay Quezon. Ayan, kita nyo naman napakasarap at talagang napakalagkit ng ating ginawang kalamay Quezon. Ayan ay mainit-init pa ay hindi muna natin kakainin, maya-maya na.